So ayun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome back to this channel ko. So ayun mga pre, kung naalala nyo lang sa video natin na ginawa natin itong concrete pond na to na may sukat na 1.8 by 1.8 meter. So ngayon ay gagawa tayo ng panibagong concrete pond. So dito natin lalagay sa gilid niya, sa area na to. Ayan. So yung gagawin natin ay may sukat na 0.8 by 1.8 meter. So, paglalagyan natin to ng mga breeders natin. So, ayan, kasama natin yung kaibigan natin na gumawa rin ng nakaraan, Ramson Pastrana. Ayan, may pakaway-kaway pa. So, ayan, ito yung area na to mga pre, nakikita nyo, ayan. So, dito tayo maglalagay ng panibagong concrete pond. So, simulan natin ng video. Let's go! So ayun mga pre, pinakaunang gagawin nyo after ng layout ay magkakating tayo ng steel reinforcement para sa ating concrete pond. Ayan. So yung kinakating niya ay para sa dalawang gilid ng ating pond. So ito yung lalagay natin sa ilalim para mas tumibay yung pundasyon natin. Yan, dyan lalagay natin at dito. So ayan, pagkatapos niyan ay dito naman yung pahaba naman, yung 1.8 meter. So ayun, nakuha na natin at ayun, nilalagyan niya na ng alambre para makonect natin yung mga steel reinforcement natin. At dito na portion ay lalagyan natin yan ng makapal na pundasyon para matibay yung concrete natin. Ayan. So mamaya maglalagay tayo ng vertical steel bar. Ayan. So ayan, nakikita nyo, ayan na, nakatayo na yung vertical natin. So ito yung paglalagyan ng net natin para ganito. Ayan. At para lalong mas tumibay yung corner natin para iwas bitak at saka goods yung ating concrete pond. Ayan. Yung mga pundasyon na yan ay kakapalan natin para isang hulugan na lang ng semento. So ayun mga pre, nag-umpisa na maghalo yung kaibigan natin. So 5:1 yung halo natin dito para mas matibay. So ayun, haluin na natin. In 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Ayun na. So nahalo na natin mga pre, ang bilis. So ito na yung ilalagay natin sa ating pundasyon ng concrete pad at sa loob ng hollow blocks natin. So ayan, nag-umpisa na siyang maglagay ng pundasyon mga pre. Ayan. So kakapalan natin yung pundasyon para matibay yung ilalim ng ating concrete pad at para iwas bitak. So ayan, kung nakikita nyo yung butas na yan, so paglalagyan natin yan mamaya ng ating drain pipe. So isisemento natin dyan yung PVC pipe natin, magsisilbing drain at saka overflow na rin para sa ating concrete pond. So ayun, siguro mamaya ay i-update ko na lang kayo pagka nalagyan na ng hollow blocks. So ayun mga pre, halos patapos na rin yung paglalagay niya ng hollow blocks. So na-inline nyo na lahat ng mga hollow blocks at lalagyan na lang yan ng laman. So yung laman ay dun pa rin kukuha sa hinalo nating 5:1. So may Sahara yun mga pre hindi ko lang na-videohan kanina yung paglalagay niya. Pero naglalagay tayo ng Sahara cement para sa waterproofing. At yun na nga mga pre, patapos na rin yung pag-align niya ng mga hollow blocks. So dito lang muna tayo kasi sobrang init doon. So mamaya ay tutulungan rin natin siya. So yun mga pre, habang ginagawa ng kaibigan natin yung ginagawa niya, so dito muna tayo, check natin yung mga alaga natin, mga moles tsaka gapis natin. So lagi ko itong ginagawa mga pre kapag umuwi ako, chinecheck natin yung mga itlog ng palaka. At syempre ito, yung kinukuha ko yung mga nalalaglag na dahon ng mahiwagang avocado natin. So araw-araw yan, hindi yan nawawalan ng dahon dito.
So ito yung pinaka main purpose ng ating net, pananggalang sa mga nahuhulog at syempre para sa mga predator na palaka. So nakakainis, araw-araw merong ganyan. So ewan ko ba kung anong pwede kong gawin kahit may net na, pinapasok pa rin ng mga palaka. So hayaan natin. So yung gagawin na lang natin ay prevention na lang talaga. So dito mga dambuir natin, ayan, goods na goods sila. So ayan mga pre, punta natin yung kaibigan natin. Baka umiyak na yon. So tutulungan natin, let's go. So ayan mga pre, halos patapos na rin yung unang layer ng hollow block. So mag-umpisa na siya sa aming second floor. Este second layer para ng hollow blocks. Ayan, so tapos na siya maglagay ng laman at naglalagay na lang siya ng setting para sa pangalawang layer. So ayan mga pre, naglalagay na siya ng laman sa pangalawang layer ng ating mga hollow blocks. Ayan. So make sure nyo mga pre na kapag ginagawa nyo to ay medyo basa yung nilalagay nyo para sumiksik talaga sa loob ng mga hollow blocks nyo para mas matibay. So ayun mga pre, naglalagay siya ng topping ngayon sa itaas. So pinaka main purpose ng topping na to ay para tumibay yung itaas ng ating concrete tank. Kasi kapag hollow block lang at tinapakan natin yan, mapupudpud yan mga pre. Pero pag may topping, so matibay yan. Pwedeng apak-apakan, pwedeng upuan. So ayun mga pre, ini-insure ko yung drain pipe na to kasi daanan ko yan. So medyo makitid yung daanan dyan, kaya ilalagyan natin yan ng makapal na simento gaya nito at kanal. Yeah, tingnan nyo, ayan. So tinabunan natin yung ating PVC pipe para kapag naapakan ay hindi masira. So ayun mga pre, ayan na, tapos na yung framing ng ating concrete tank. So yung kaibigan natin ay nandun, nagpre-prepare para sa ating plastering sa ating wall. So unahin natin yung plastering ng ating wall para mamaya kapag tuyo na ay makakapag-flooring na tayo. So ayun mga pre, i-update ko na lang kayo mamaya. So ayun mga pre, nag-umpisa na yung kaibigan natin maglagay ng plastering sa mga wall. So yan, hayaan ko muna siya na matapos yung plastering niya at mamaya ay update ko na lang kayo. So ayun mga pre, habang tinatapos ng kaibigan natin yung plastering sa wall at naghakot pa siya ng pang plastering, so dito muna tayo. So nagdi-dripping ako dito ng tubig sa pond ng ating fry ng ating gold dust molly. Ayan, ito yung mga breeders natin, ayan sila. So pinakain ko na yan kanina mga pre, kaya ganyan yung langoy nila. Parang ayaw na nilang lumangoy kasi busog na busog. So yan, nakita niya may mga pagkain pa sa itaas. So dito naman sa gilid ko, ito yung mga fry ng ating assorted mollies. Ito kayong mga fry nung nakaraang harvest natin na inipon natin. So doon yung grow out ng ating Platinum King molly. At saka doon sa kabila ay yung mga fry ng ating Platinum King molly. So ayan, dito medyo juby size na assorted molly na pinapalaki rin natin. So ito yung mga concrete pans natin mga pre ay medyo matagal na rin sa atin. So same way lang ng paggawa ng concrete pans natin na ginagawa natin ngayon. So tingnan nyo naman, ayan. So ito yung dripping system natin ay nilalagay ko dyan kapag umuwi ako para naman mapanatili natin at ma-ensure natin
yung quality ng tubig natin. Sa kahit green water yan mga pre, malinis yan. At gustong-gusto ng mga molis natin yan. So ayun mga pre, naglalagay na siya ng puro. At saka binuburnel niya na yung ating wall. Ayan. So sabi niya dapat ginagawa ito kapag gumagawa ng concrete pads para talagang sumiksik yung semento sa katawan ng ating hollow blocks. At syempre para maging matibay at sealed na sealed yung concrete pads natin. Para naman isang gawaan lang, so isang gastusan lang. So alam niyo naman kung gaano kamahal yung materialis ngayon. So kailangan nating siguraduhin. So ayun mga pre, naglalagay na siya ng puro sa wall ng ating concrete pad. So ito yung first coating natin ng puro. So mamaya kapag medyo tuyo na ay maglalagay tayo ng pangalawang coat para mas maging matibay yung relasyon nyo at di siya maghanap ng iba. Seriously, what the fuck are you doing? Para mas matibay yung walling natin at hindi na tumagas pa. So ayan. So hayaan ko muna yung kaibigan natin gawin yung dapat niyang gawin. So mamaya ay i-update ko kayo sa kapag mag-flooring na tayo mga pre. Let's go! So ayun mga pre, tapos nyo nang lagyan ng second coating yung ating wall. So pahinga muna tayo at syempre break time muna. So eto, pang malakasan natin, Sting. So dito sponsored mga pre, pero Sting, baka naman. So ayun mga pre, tawagan ko lang yung kaibigan natin at magme-merienda muna kami. So yun mga pre, naghahanda na siya ng kanyang pang flooring. So ito, may mixture to mga pre na 5:1 para mas matibay yung ating flooring. So pinuntahan niya muna yung walling natin. So nandun siya. So pinapahiran niya ng foam yung ating walling para mas pumino at mawala yung mark na sa ating wall at syempre para hindi makaakyat yung mga langgam. So ayun mga pre, ang bilis niyang magkuskus ng foam. At ayun na nga, natapos na rin at naghalo na siya ng pang flooring natin. So ayan, patapos na rin yung paghahalo niya. So haluin niyo mabuti mga pre at huwag kalimutan yung waterproofing natin, yung Sahara cement. So ayan, naglalagay na siya ng simento sa ating flooring. So ayan, yung drain natin ay may elevation yan mula sa gitna papuntang taas. So yung drain natin yung pinakamababang portion, pagkatapos yung gilid natin ay papataas. Para kapag nag-drain tayo, lahat ng dumi ay pupunta talaga sa drain natin. So ayun, tapos ng lagyan ng semento lahat ng flooring natin. So hayaan muna nating matuyo yung flooring na yan. So ayan, elevated yan mga pre, pababa. So kita nyo yung tubig na naiipon sa ating drain pipe. So habang nagpapatuyo tayo, yung kaibigan natin ay nilalagyan ng plastering yung labas ng ating concrete pad para hindi mapudpod yung hollow blocks natin sa init at ulan. So ayun mga pre, mamaya ay i-update ko kayo pag naglalagay tayo ng purong simento. At yun na nga mga pre, naglalagay na siya ng purong simento sa ating flooring ng concrete pads. At yun na nga mga pre, dahil tuyo na yung first coating natin, so maglalagay tayo ng pangalawang coating ng purong simento para naman makapal yung pinaka layer, outside layer ng ating concrete pads para ma-ensure natin yung quality at hindi tatagas.
So ayun mga pre, maraming salamat sa patuloy na pag-support at panood ng mga video ko. Naway may natutunan kayo sa paggawa ng mga concrete pads gaya nito. So ayun, sa mga kaibigan nating hindi pa nakapag-subscribe, paklik naman po ng subscribe button. Pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videong ginagawa ko. So ayun mga pre, hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming salamat sa panonood. At syempre, aabangan nyo yung mga future videos natin. Maraming salamat. God bless us all and bye-bye.